Yung tangina. Nakakatawa talaga. Mariel! Sige na. Woo! Hindi, sa totoo lang, kahit hindi natin kamag-anak si Robin, no? Kahit di natin kaano-ano, tayo nahihiya sa ginagawa. Sa mga lumalabas sa bibig ni Robin Padilla, mga kababayan, tayo nahihiya. Hindi, di ba? Bilang isang Pilipino, nakakahiya, di ba? Meron tayong senador na ganyan. Anak ng tipaklong, oh. Di ba? Meron tayo nag-iisang senador nag Diyos mio, Cartimar. Ang daming inikutan, umikot ng bundok, Sulu, 'di ba? O sa Mindanao, etc. Ang itatanong lang pala kung final na yung ano, Final na yung kanilang investigasyon daw doon sa confidential fund. Yun lang naman pala itatanong mo eh. Ang dami mo pang inikutan. Paano ba to mga kababayan? Balita ko tatakbong vice presidente to. ano ba nangyayari sa Pilipinas, ha? Kaya eto ako mas na ano ko kay ano eh. Oo. Na ano ko kay Senator Pampilo Lacson. Nahihiya na ako kay Senator Pampilo Lacson. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Buti pa si Senator Pampilo Lacson, alam ang ginagawa, 'di ba? Alam ang sasabihin. Oh. 'Di ba? Ito hindi, mga kababayan, hindi niya po alam kung anong tutumbukin niya kung anong tatanungin niya, 'di ba? Kung ano-ano tatanungin niya bago niya ma-pinpoint or matumbok yung itatanong niya mismo. Ang dami pa niyang pasakalye, segue, 'di ba? Pusang gala, iisa lang pala itatanong. Sanggala, oo. Kaya no wonder, mga kababayan, mga kabengador, kabirador. No wonder, itong ano na ito, itong election na ito, no? Hindi mananalo na tong mga to kasi nga na-testing na natin. Nakita na po natin. Oh. Ito, sabi ni Senator Panfilo Lacson. Buti pa yung ano ni Panfilo Lacson eh. 'Di ba? Senator Panfilo Lacson. Ito, pakinggan natin. Oh. Hindi ba ako nagtatanong, I will only make a manifestation. I'm only wondering why neither the prosecution nor the defense is presenting a competent witness in the handling of intelligence and confidential fund. Kasi po, in my previous life, sa intelligence, sa law enforcement, ang natatandaan ko, kasi limited yung purpose ng intelligence at saka confidential fund. Nagtataka lang ako, nakita ko yung regularity ng withdrawals ng cash para every quarter except for December, December 20. So sana kung para ma-educate kami at saka magkaroon kami ng informed decision later on, sana meron tayong competent witness sa pag-handle ng intelligence fund or confidential fund para nang sa gano'n naman ma-present namin at matanong din namin sarili namin, regular ba yung every quarter? Kasi January, April, tapos July, di ba? Parang regular eh. Ang alam ko, pagka may pangangailangan dahil merong intelligence gathering operation, may confidential activities, saka palang mangangailangan ng pera. Tama. So yun lang, Mr. Presiding Officer. The defense may also... yun yung sinasabi natin kanina, mga kababayan. Yun yung sinasabi natin kanina. 'Di ba? Na hindi yan yung tipo na pag sinabi mong confidential, confidential na. 'Di ba? So, kailangan pagka naglabas ka ng pera diyan, kung meron lang kailangan, for example, yun nga yung sinasabi ni Senator Pampilo Lacson, na kumbaga, yung pag-cash out doon sa intelligence fund, hindi yan regularly. Ano yan? Regularly merong
intelligence operation na ginagawa. And at the same time, mga kababayan, yan po ay ano yan, dumadaan sa masusing investigasyon muna yan kung meron ba talagang operation, confidential operation. 'Di ba? Bago ilapit sa OBP yan or humingi ng or itulong ng OBP yan kung kaninong ahensya, AFP man yan, NBI man yan, PNP man yan. Yun yung tinutukoy ni Senator Pampilo Lacson dito. Tuloy natin. Or comment. So with the prosecution. Thank you. We will recognize both sides, but recognize first to respond to the inquiry of the manifestation rather of Senator Judge Lacson, the Honorable Chua. Thank you, Your Honor. Your Honor, we will be presenting our witness, pero hindi po siya. Tapos na pala si Senator Pampilo Lacson. Wait lang. Wala ba kayong efforts na alamin kung sino yung mga nasa likod ng ayan. mga aliases na sinabit sa inyo? Ito yung sinasabi natin kanina, mga kababayan, yung sinasabi ko kanina, yung pinapaliwanag ko na pagka may alias ka dun sa acknowledgement receipt, supposed to be meron din dapat naka-indicate din doon, open and close parentheses, kung anong real name nila. Kasi hindi po i-allow yun ng mga mag-o-audit. Kasi, or kung nakalagay, for example, sinabi ni Sara Duterte or ng defense team na ito ay alias. Pero pag walang naka-indicate doon, ano yun? Ibig sabihin, totoong pangalan yun. Pag hindi nilagyan ng indication doon na yun ay true alias, regarding sa confidential operation, okay, ng law enforcement agencies, okay, for example, PNP or NBI, kailangan yung alias na yon, naka-indicate dun sa taas, those people have an alias. Diba? Nakalagay doon. Tapos, yung totoong pangalan. Ito pakinggan natin ito sasabihin ni Senator Pampilo Lacson. Kasi ang pagkalam ko, sa paggamit ng intelligence sa confidential fund, hindi lamang sa pinapayagan o hindi pinagbabawal ang paggamit ng alias, kundi necessity for practical reason, di ba? Tama. Idadivert lang yung totoong tao na sa likod ng mga alias kapag declassified na o tapos na yung tinatawag na operation, intelligence operations. Tama, di ba? Yes, po, Your Honor. So, tanong ko, meron ba kayong, wala ba kayong efforts na alamin kung sino yung mga nasa likod ng mga aliases na sinabit sa inyo? Since document-based lang po kami, Your Honor, hindi na po, wala po. Yan ang susunod yung tanong. Bakit paper audit lang kayo? Wala kayong physical? Parang bitin yung inyong pagsasagawa ng audit. Kasi paano nyo malalaman kung legitimate yung pumirma doon sa acknowledgement receipts kung hindi nyo inaalam kung meron bang totoong tao na nasa likod ng mga aliases na yun? Since what we do po in ICFOPO is compliance audit lang po, Your Honor. So kung ano lang po talaga yung provisions na nasa doon sa joint circular, yun lang po talaga yung ginagawa namin, Your Honor. So ibig sabihin, mga kababayan, wala naka-indicate doon sa papel. So kung based on ang COA ay nakabase lamang sa documents na ipapasa mo, so ibig sabihin, totoong pangalan yung sila Mary Grace Piatos, hindi totoo yung sinasabi ni Sara Duterte sa kanang defense team na alias lang yung mga yon, di ba? Kasi ano sila ang COA is sinasabi nila document basis sila. Ibig sabihin, legitimate yung mga naandun na pangalan. Hindi siya alias. Diba? Sino nagsisinungaling? COA o si Sara Duterte? Kasi kung sasabihin natin COA ang may pagkukulang nito, sasabihin lang nila, nakabase lang sila sa dokumento. Kung nakalagay dun sa dokumento na walang nakalagay na alias lang itong mga ito, for example, ako, pangalan ko, Tukneneng. Diba? Tukneneng, pero kagaya nito, Berador Pikwa, meron pa akong pangalan behind that Berador Pikwa. Kasi bakit? Alias ko to sa YouTube channel ko diba? Mike Cervera, for example. Nyolo. Yung mga alias namin, may kalakip na totoong pangalan yan sa likod ng camera. Ganon din yung mga alias na yon. So, supposed to be, dapat yung alias na yon, tapos naman na Tapos naman na yung, submission na po iyon. Tapos na yung operation. Bakit hindi pa kailangan ilantad yung totoong pangalan?
Saka wala ka naman nilagay na alias dun sa ano mo, documents mo. Oh, that's supposed to be tinatawag yung classified document. Oh. 'Di ba mga kababayan, diyan natin makikita no kung gaano po tayo tinatarantado ng ano na ito, OBP na to or Office of the Vice President regarding po dito sa mga di umano alias ng nila ano, Mary Grace Piatos, Andy Lim, 'di ba? Ano 'yun, pangalan ng mga ano, mga nakalista, yung may pikit, 'di ba? O, tingnan nga natin list of list of person. Para makita natin. Kasi ang yung pinasa nila mga kababayan, according sa ano, according sa ano to mga kababayan ulitin natin, according po ito sa OBP. Okay, na alias daw yung mga pangalan na yon. Pero ang sabi ng COA, nakabase sila sa ano po, sa documents report. At walang naka-indicate doon na alias. So, ibig sabihin, legitimate yung mga binigay nilang pangalan doon. Hindi siya alias dahil wala nga nakalagay na indication na yon ay mga alias. At kung alias yon, kailangan meron naka-indicate yon doon sa ano, tabi ng alias na pangalan. For example, Mary Grace Piatos, 'di ba? Open and close parenthesis, real name. Kunwari, Antonio Magalpok. Antonio Di Masupil, ganon. Yung mga ganon, tapos close, real name yun. Nandun lahat yun. Dito yung alias, dito yung real name. Ganon po yun. Ganon po ang pag-segregate ng mga ano, dun sa mga nakatunayan na yung mga nag-submit ng pera or naglabas ng pera, dun sa mga tao na yung ginastos talaga. Hindi po kailangan dyan yung mga ano, tulad yan, ito, tignan nyo, Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Nova Santos, Miko Harina, Janice Marie Revilla, Patty Ting, si Patty Ting, Andy Lim, Alejandro Piquit, Fiona Biyong, Fiona Biyong, Sis Prunyo Balsac, Gabriel Bisaya, ba't hindi mo pa nilagyan Emil Sabado? Meron akong classmate, Emil Sabado. Diba? Ayan mga kababayan, ang linaw-linaw, Diba? Naka-indicate lang na ganyan, Diba? Ma'am Dina Ramos, shoutout, names on the records, ayan lang, Ibig sabihin, walang naka-indicate na alias ito, na supposed to be, dapat merong alias na nakalagay at naka-indicate din doon, open and close parenthesis, kung anong real name nila. Dahil tapos na nga po yung tapos na po yung operation nila. For submission na po yun. Kailangan yun sa liquidation. Nakatunayan na itong legitimate tong mga tao na ito na pinagbigyan ng pera, na pinagdisposean ng pera, na kumuha ay si Mary Grace Piatos. Ayan, nakampirma siya, Mary, Mary Gracia, Piatos, Mary Grace Piatos, 12/30/2022. We do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The